ito na, kakabit ko na yung bagong contact point. So itong condenser ay naka-screw dito. Iipit lang natin itong terminal dito sa metal screw ng contact point. Luwagan muna natin. Yun. And then iipit natin ito dito sa kanyang nut. Pwede rin dun sa loob, pwede rin dito sa gilid. Basta importante maipit. So luwagan pa natin konti. So yan. So iipit lang natin ito. Then i-scroll natin. Igpitan na natin. Ay ako pala. Alright. Alright. Nakabit ko na contact point. Siyempre lalagyan natin ng metal screw. Kasama yung wire saka condenser. So dito yan nakatornilyo. So ngayong nailagay ko na yung contact point, mag-a-adjust na tayo. So ito bali pala itong cam lobe niya na kanto na ito ay nakatutok dito sa touch up ng contact point. So i-adjust natin yung clearance nito. Sikutin natin dito ng screw. Para bumuka yung contact point. Bigyan lang natin siya ng clearance na sakto lang. Mga 18 mm. Sipitan natin itong screw bolt. Ayan. So ayan, ay kabit ko na yung contact point at na-adjust ko na rin yung kanyang gap clearance. Ito, yung clearance dito sa loob. So mayroon na yung gap clearance. So hindi ko na ginamitan ng filler gauge kasi nakalimutan ko. Tansyahan na lang, matatansya naman yung tamang clearance niyan. So okay na. Titistingin na natin to. Kakabit ko na rin itong mga bagong spark plug. Pabili ako ng 4. So dito yan sa likod. Lalagay ko na itong rotor bago itakpan ng ito, yung distributor cap. Ito na natin. Dalawang bolt, screw bolt, Phillips screw. So ngayon ay titistingin na natin kung may lalabas ng kuryente. I-start natin. Ako pala. And here we go. So ayun. So malakas na. Sure ball, under na to.